Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Be open-minded po. Hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe at sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Nakikitaan ko dito yung iba sa inyo naka-moving on ka na dito. Yung iba sa inyo, nakikitaan ko rin dito yung iba sa inyo. Nagiging ng malinaw para sa'yo lahat. Nagkakaroon ka na dito ng pang-unawa sa sitwasyon nyo. Tanggap mo na. Meron akong nakikitang Scorpio. Merong Cancer. Malakas ang Cancer. Merong Aquarius. Merong Pisces. So nakikitaan ko dito, no? Yung iba naman sa inyo, hanggang ngayon, nasasaktan pa rin, especially kay Aquarius. Nakakaramdam to ng pain. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa sitwasyon. Nakikitaan ko dito na masakit pa rin sa kanya ang lahat, ganon. Pero tumatakbo yung oras dito para sa tao na to, na kung saan pinapasa isip niya dito na kailangan niyang tanggapin ang lahat. Ito lang nakikita ko. So, nakikitaan ko rin dito, kailangan lang ng oras, panahon, para maghilom yung kanyang nararamdaman dito. So, meron akong nakikita dito na hanggang ngayon nasasaktan pa rin siya. Yung bang tipo na tangay-tangay ng tao niya, yung parang tinangay siya. Alam mo yun, yung ganon. Yung bang tipo na nasasaktan siya dahil dalan-dala pa rin niya yung nararamdaman niya. Ganon. Hindi siya makarecover sa sitwasyon. Kasi nakikitaan ko dito na minahal niya to ng lubusan at hanggang ngayon tangay-tangay pa rin niya yung alaala ng tao niya dito. Ganon. So, nakikitaan ko dito kailangan ng ikat or pwede rin ito na yung time para tanggalan to. So, meron akong dito nakikita na merong oras or pwede rin tumatakbo yung oras para rito sa tao na to. Ito na yung nakikita ko. So, nakikitaan ko rin dito justice. Meron ditong tao na napaglinlang siya dito dahil marami tong kasinungalingang ginawa or pwede rin sabihin na hindi nagpakatotoo sa kanya. So, nakikitaan ko dito na merong pagbabagong mangyayari. So, nafe-feel ko dito na makakamtan nito yung hustisya sa ginawa sa kanya. Kailangan lang niya ditong hilumin yung sarili niya. Okay? Kung sino man to. So, nakikitaan ko rin dito, meron ka ditong tao na hanggang ngayon stuck sa sitwasyon, hanggang ngayon hindi makarecover, hanggang ngayon nasasaktan pa rin to,
Nakikitaan ko dito na dala-dala niya pa rin yung pait ng nakaraan. Feeling stuck, hirap ang makarecover. Ito rin nakikita ko, nahirapan siyang makarecover dito. Malakas dito yung Gemini, Aquarius, and Libra. Malakas ang Gemini. So, malakas din ang Aquarius. Hanggang ngayon, na-stuck siya. Hanggang ngayon, nasasaktan siya. Hanggang ngayon, nafe-feel ko dito na sugatan na siya. Ganon. Hindi siya makaalis sa kanyang nararamdaman sa matinding emotion na iniwan sa kanya. Kung meron ka ditong tao na inalisan mo, nasasaktan siya ngayon dahil hindi niya tanggap dito yung nangyayari sa kanya. Ito lang nakikita ko, nakagapos sa nakaraan. So nakikitaan ko dito, kailangan ng tao na ito ng pananampalataya or pwede rin sabihin, hinihikayat ito na baguhin yung kanyang mindset dito. So nakikitaan ko dito, yung iba naman sa inyo, magkakaroon din to ng kaliwanagan sa sitwasyong kinakaharap niya. Or pwede rin ikaw nagkaroon ka ng kaliwanagan dito. Makakabangon to, ito lang nakikita ko. Kasi nasasaktan siya dito eh. Or pwede rin ikaw, sobrang sakit yung naranasan mo sa tao na to. Yung iba sa inyo, feeling stuck pa rin sa sitwasyon. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na mapagtatagumpayan mo to. Ito lang yung mensahe, no? Kailangan mo lang dito na tulungan yung sarili. So nakikita ko dito, meron ditong kasaganahang naghihintay, especially kay Scorpio. Meron ditong masaganang nangyayari. Kahit ba nakaranas siya ng kabiguan dito, nakikita ko dito na makaka-moving on to, makaka-recover sa sitwasyon, makakaraos to. So nakikita ko rin dito na meron ditong blessing na parating sa tao na to. Ayan. Pasensya na kung meron kayo nakikinig na baby sa kapitbahay lang po. So, meron dito akong nakikita talagang biyaya patungo sa tao na to. Kasi marami siyang naranasan na kalungkutan. Kaya ang blessing sa kanya dito ay magandang oportunidad, trabaho, pera. So, nafe-feel ko dito, hindi man siya naging wagi sa pag-ibig, ano. Pero nakikita ko dito, nagiging wagi siya pagdating sa kanyang kabuhayan. So nakikita ko rin dito, meron ditong transformation na mangyayari sa tao na to. Meron ako nakikitang Taurus. Kailangan niya lang malampasan to or maghihilom siya sa nakaraan para mahanap niya yung balanse. Ito lang nakikita ko. So meron ditong tao na nasasaktan. Pero nakikita ko dito yung pagsusumikap ng tao na to. Especially kay Taurus and Scorpio. Meron din ako nakikitang Virgo. Meron kang tao dito, ang mali niya lang dito ay hindi siya nagpakatotoo. Pwede rin sabihin marami siyang kasinungalingang ginawa sa'yo. Yun lang yung mali niya dito, kaya labis tong nasasaktan dito dahil sa kanyang mga maling moves. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito ang pagbawi or pagbangon ng tao na to. Kailangan niya lang alisan or baguhin yung kanyang maling gawi. Ganun. So, yun nga sinabi ko kanina, makakabawi itong tao na to. So, ginagabayan to na mahanap niya yung peace and harmony niya dito. Ginagabayan tong tao na to na excuse me, na magtagumpay sa sitwasyong kinakaharap niya dito. So, nakikita ko dito na pwedeng lesson to, itong mga nangyari sa kanya dito. Ito lang nakikita ko. So, sinasabi dito na kailangan gamitin yung intuition, lalo-lalo na sa mga pagpapasyang gagawin. Meron ako nakikita dito na meron ditong naging arrogante.
na tao. Medyo rebelde, napapabayaan niya yung sarili niya dito. Yung bang tipo na kung meron kang tao na Leo, nakikitaan ko dito na medyo rebelde to, nagiging arrogante to, laging mainitin ang ulo. So nakikitaan ko din dito yung pagpapabayaan niya sa sarili niya. Nakikitaan ko dito na napapabayaan niya yung sarili niya dahil sa sakit na nararanasan niya. Meron pa rin ditong hindi maka-move on or maka-recover sa sitwasyon. Kasi nakikitaan ko dito yung 9 of Air and 7 of Air, then sinabayan pa ng King of Fire reverse. So nakikitaan ko dito na nagigitong maiinitin ang ulo dahil sa mga nangyayari sa kanyang sitwasyon. So nafe-feel ko dito na wala siyang inspirasyon kung bakit lagi itong galit, lagi itong inis. Ayan, ito na yung nakikita ko dito, no? Meron kang taong ganun. Laging mainitin ang ulo, laging galit. Para bang hindi siya masaya sa nangyayari sa buhay niya. Meron siyang mga kapalpakang nagagawa na kung saan naiinis siya kung bakit ganito yung kinahantungan ng buhay niya. Ganun. Hindi niya makita yung tamang direksyon para sa kanya. Ayan. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Para ba siyang galit sa mundo? Ganon. Galit siya sa mundo dahil hindi nagiging maganda yung takbo ng buhay niya, lalo-lalo na yung love life niya. Nasasaktan siya dito. Ganon. So, meron ditong unexpected. Meron ditong pangyayari na hindi inasahan. Meron ditong winasak na koneksyon. Merong paggising. Hindi inaasahan yung hiwalayan. Hindi inaasahan yung revelation na nangyari. Hindi inaasahan yung mga nakita. So, merong mga natuklasan dito na unexpected ng tao na to kung bakit ngayon nakikitaan ko dito na lagi itong galit, inis dahil sa mga nangyayari sa buhay niya. Pwedeng meron tong mga nilihim sa'yo na kung saan ngayon niya nararanasan yung galit kasi nabuking siya. Ganyan. So, cycle. Complete cycle. So, kailangan ng tao na to ng pagbabago or minumungkahi ito ng pagbabago. Ito na yung time para baguhin yung sarili, baguhin yung mga maling gawa. So, tinutulak tong tao na ito sa pagbabago. Kaya may paggising dito. So, tinuturuan din siya dito na kailangan din yung pag-aalaga sa sarili, pagmamahal sa sarili, ingatan yung sarili, or pwede rin tinuturuan tong tao na ito na magkaroon ng concern sa ibang tao. Meron kang tao dito na sarili lang niya yung iniisip niya. Ayan. Hindi niya kino-consider yung iyong feelings kung bakit siya nakakaranas ng ganito dahil sa mga kanyang desisyong ginawa dito. So, mayroong longing. So, meron ditong nag-iisip, namimiss ka. Yung tipo na yung pagkakahiwa-hiwalay nyo, dun niya naisip yung halaga mo, dun niya naisip yung parang gusto kanyang arugain, katulad dito sa nurture, So, longing, miss na miss ka ng tao na to. Yung separation na nangyari sa inyo ng tao na to, ito yung nagpapabago sa kanya dito. Kaya ito yung medyo tinutulak to sa pagbabago dahil sa separation na nangyayari, or pwede rin na pagtatanto-tanto nito yung kanyang mga nagawa dito. Meron ako nakikitang North Node, Cosmic, and Purpose. So, nakikitaan ko dito may purpose ang lahat kung bakit naranasan to ng tao na to, naranasan mong ma-encounter tong tao na to. Pwedeng ikaw yung nagtuturo dito para matauhan to, okay? Ikaw yung binigay dito para malaman niya yung mga mali niya. Para magkaroon siya ng yung tipo na para maituwid siya. Ito rin nakikita ko. Give me the message. May purpose ang lahat kung bakit nakilala mo tong tao na to. Give me the message.
Hindi siya dito masaya, okay? Merong conflict na nangyayari sa tao na to, natitrigger to, hindi siya mapayapa dito. Yung nga sinabi ko kanina, mainitin ang ulo, gagalitin, dahil sa mga pangyayari. Ayan, ito lang yung nafe-feel ko sa tao mo. So, tensyonado din to. Maybe yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito na yung bang tipo na pamula nung nagkaroon kayo ng hiwalayan ng tao nito, hindi na to mapanatag. Wala siyang kapanatagan. So, yung iba sa inyo, sinusunod mo yung iyong inner voice, inner guidance, or pwede rin sabihin ginagabayan ka dito. At dun ka nakatuon, sa mga gabay mo. Ayan. Ito lang yung nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.